Mag-isip ka lang ng solusyon, always forward, bawal umiyak. Ito, hindi ako nagpaalam kay Kitty, pero sabihin ko na sa inyo, nung isang beses na magkasama kami sa pagbisita doon sa loob ng ICC Detention Unit, sinasabihan ko na yan sila lahat bago pumasok. Huwag kayo umiyak doon sa loob. Huwag kayo umiyak kasi magagalit yan. Huwag kayo umiyak. Yan, beses yan. Isang beses, kasama ko si Kitty, hindi nakapagpigil. Kasi siya naman ay malapit talaga kay Pangulong Duterte. In fact, hanggang ngayon, pag merong pagkakataon, ay tumatabi pa din sa tulong si Kitty sa aming tatay. So umiyak. Gumano na ako sa kanya. Tapos, nakita siya. Siyempre, nakita siya. Kasi gumaganyan doon eh. Tapos, pinagalitan. Sinabihan siya, your tears won't help. So sabi ko, ganun siya. Ganun po talaga siya. Bawal talaga umiyak. Noong bata pa ako, naalala ko, kasi lagi sinasabi, di ba? Di ba pag natumba tayo, Pilipino, pag natumba yung bata, nagagalit yung magulang. Oh, yes. Di ba? Nadagma ko. Sinundo niya ako sa paaralan. Tumatakbo ako papunta sa sasakyan, tapos diretso, plak! Diretso talaga, flat. Medyo hindi pa ako nakaano kagad kasi nagulat ako sa nangyari sa akin eh. Masakit. Pero nakita ko, nakatingin yung tatay ko, nandun sa sasakyan eh. Ganyan ah. Upo ako sa sasakyan, tapos sabi niya, huwag ka umiyak. Masakit eh. Diba? Diretso eh. So ganon po, kahit noong nakwento ko na ito, noong nasa law school ako, iyak ako, sabi niya, hindi nakakatulong iyak mo. Ang dapat mong iniisip kung ano yung solusyon sa problema. Kaya kanina, napakaganda ng kanta at naramdaman ko talaga siya dahil naalala ko yung tatay ko pero bawal umiyak. At alam niyo po, Attorney JV, totoo yan. Itim po ang nararamdaman natin lahat ngayon kung ano yung nangyayari sa bayan natin.